Naglabas ng babala ang Cauayan City Nutrition Office kaugnay sa mga naitatalang kaso ng heart attack tuwing panahon ng Pasko at Bagong Taon. Sa panayam ng Bombo Radyo Cauayan kay City Nutritionist Mary Jane Yadaw, sinabi niya na iniuugnay ang mga kasong ito sa labis at hindi kontroladong pagkain, partikular ang sobrang konsumo ng maalat, matatamis at matatabang pagkain na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood pressure at kolesterol. Nakadaragdag din sa panganib ang kakulangan sa pahinga, kawalan ng ehersisyo at bisyo tulad ng labis na paninigarilyo at pag-inom ng alak. Anya sa mga aktibidad tuwing Kapaskuhan, wala pang naitatalang kaso ng food poisoning sa lungsod. Sumalit mas madalas na naitatalang mga kaso ng heart attack dahil sa hindi nakokontrol ng ilan ang dami at uri ng kanilang kinakain sa mga handaan, lalo na ang sobrang maalat, matatamis at matatabang pagkain. Hinimok ng Nutrition Office ang publiko na maghinay-hinay sa pagkain, uminom ng sapat na tubig, mag-ehersisyo at iwasan ng bisyo upang mapanatilang maayos na kalusugan ng puso. Pinayon din ng publiko na agad na magpatingin sa health center o ospital sakali makaranas ng sintomas ng atake sa puso tulad ng pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, pagkahilo at pamamanhid ng braso. Ganito ang bahagi ng pahayag ni City Nutritionist Mary Jane Yadaw. Ko nang nandito, no? Tuwing Pasko, wala pa akong na-encounter na issue ng food poisoning eh. Siguro sa mga feeding programs ng mga maraming grupo na pinapakain, na siguro yung mag-prepare sila ng like libo-libo, yung prepare, siguro yun may mga nai-spoil na pagkain. Depende kasi kung ano yung prepare na pagkain. Yung perishable or madaling Ilocano ko, nalaka nga mabanglus, kung nadawad.